Ganitong higanting palabok nga ang niluto namin dito sa Pangasinan. Mama Pinas nga na bihon ang ginamit nga namin para makagawa nga dito ng masarap na palabok. At grabe, sobrang nakakatakam talaga tong niluto nga namin dito na palabok. Bukod na nga sa masarap, overload pa nga ang pagkakagawa ko nga dito. Sa sauce naman ng palabok mga kagoy, naglagay nga ako dito ng gata. Dahil espesyal nga ng palabok ang ating gagawin ngayong araw. Kaya tara samahan nyo kami dito, agoy! Gagawa nga tayo ng masarap na palabok. Nakakainin nga namin dito sa bukid. Bumili na pala ako ng mga sangkap nga na gagamitin nga natin tulad nga ng tahong, hipon, karni ng baboy, at tinapa. Nagagamitin nga natin para sumarap nga yung ating gagawing palabok. Una ko palang ginawa dito mga kaagoy. Ay, i-ready ko muna yung mga pangsahog nga natin na gagamitin dito sa pagluluto. Yung sa hipon naman mga kaagoy, tinanggal ko nga lang yung ulo at buntot. Dahil lang kailangan nga natin dito yung mismong laman. Pero may pakinabang pa nga yung ulo at buntot. Dahil gagamitin nga natin yan sa pangsabaw natin sa ating palabok. Kumuha na pala ako dito ng kahoy na gagamitin nga natin sa pagluluto. At sobrang dami nga nito mga kaagoy. Inayos ko na nga lang dyan yung paglulutuan nga namin mga pre. Isang bundle nga na Mama Pinas Golden Bihon nga ang ating nabili. Dahil dito nga sa Mama Pinas, magiging espesyal nga ang bawat kain. Lalo na nga tong quality noodles nga nila. At alam nyo ba mga kaagoy, ang Mama Pinas ay nanggaling nga dito sa norte. At sama-sama nga natin ipagmalaki ang sariling gawa natin na sobrang dekalidad na produkto. Hindi nga lang bihon ang gagamitin nga natin sa paggawa nga ng palabok dahil meron pa nga dito mga tol. Yung palabok natin kasi lalagyan nga natin ng gata. Magiging creamy giant palabok nga ang ating iluluto ngayong araw. Kaya sobrang excited nga ako magluto nga dito mga kaagoy. Ang gamit ko ang mantika dito ay itong Mama Pinas. Sabi nga nila bawat Ricardo, Mama Pinas paminta ang solusyon. Kahit anong iluto pa nga dyan ng mga kaagoy. Kaya sa mga taga Pangasinan, subukan nyo nga itong sariling gawa natin ng Mama Pinas. Na talagang magugustuhan nyo nga. Umpisan na nga natin magluto nga ng palabok. Nagpainit na nga lang ako dito ng talyasi nga natin. At naglagay nga ako dito ng isang balde nga na tubig na para nga maluto nga dito yung ating bihon. At apat nga na golden bihon nga ang ating iluluto. Alam nyo ba, isa nga sa palabok ang pinaka-paborito kong ang kinakain. Kaya napaluto talaga ako dito sa bukid. At ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga ba talaga ako gumawa ng masarap at quality ng palabok na pwede nyo rin gawin ito sa bahay nyo. Naglagay na rin pala ako dito ng mantika para hindi nga magkadikit-dikit nga itong ating bihon. Karamihan sa atin mga kagoy, kapag sinabing palabok, malaki ang noodles. Tama nga kayo, malaki nga ang noodles, pero baguhin naman natin. Gumamit naman tayo ng kakaiba na magiging swak nga sa ating panlasa. Sinunod ko nga pala ditong gawin mga kagoy, nagpakulo muna nga ako ng tubig. Dahil maglalaga muna nga tayo dito ng itlog na magiging toppings nga natin ito sa ibabaw mga kagoy. Itong gagawin nga natin ng palabok mga kagoy ay kasing sarap nga ng isang fast food na pinagkakainan nga natin. At para mas lalong malasa nga itong ating gagawin palabok, gagamit nga tayo dito ng tinapa na magiging toppings nga rin ito. Yung bihon nga natin mga kagoy, okay na nga, saktong-sakto lang sa pagkakaluto. Kumuha na rin pala ako dito ng dahon ng saging na paglalagyan rin natin ito kapag naluto na nga yung palabok natin. Baling dahon ng saging natin ay pinainit muna nga natin sa mainit para mawala nga yung germs o yung bakterya. At saka nilagay ko nga rin ito sa bilao. Okay na nga ito mga kagoy. Sa gagawin pala natin ng palabok ay maglalagay nga pala ako dito ng tahong. Masarap nga rin sa palabok kapag meron yung tahong. Nung naluto na nga, saka ko naman agad ito tinanggal. At uumpisa na nga natin mag-isa gamit nga itong mantika nga ng Mama Pinas. Una muna nga natin gagawin na ipiprito muna nga natin itong ating shrimp na magiging toppings nga rin ito sa ibabaw. Para sa magiging sabaw nga natin, igigisa muna nga natin yung ulo ng hipon at yung mga balat. At saka isasabay nga rin natin dito yung ating mga tinik at ulo nga ng tinapa. Mas magiging malasa kasi yung sabaw natin mga tol kapag yung pinagkuluan nga natin ay galing nga sa hipon at tinapa. Saktuhan tubig nga lang ilalagay natin, depende sa inyo kung gaano nga karami ang gagawin yung sauce. At sa part na nga yun, naglagay na nga rin din ako ng pampalasa. At saka tinanggal ko na nga dito yung mga tinik at yung mga balat nga ng hipon. At para sa pampakulay nga natin, maglalagay nga tayo dito ng aswete. Iluluto natin hanggang kumulay nga ito. At tapos nga mga kagoy, naglagay nga ako dito ng pampalapot. Bali saktuhan nga lang na lapot ang ating gagawin. Naglagay na rin pala ako dyan ng paminta. Haluin ko nga lang ito ng maigi hanggang makuha natin tamang consistent nga ng sauce ng palabok. At syempre sa tulong na rin yan, ang gagamitin nga natin na coco milk or gata ng Mama Pinas. Abay, mas masarap, mas creamy, mas solid kapag gagamitan nga natin ito ng gata ng galing nga sa Mama Pinas. Itsura pa lang ay panalo na mga kaagoy. Excited na nga akong kumain sa part na to. Nung natapos na nga, saka ko naman agad to tinanggal tong aming sauce para mas talong masarap nga. Magigisa nga tayo ng mga toppings. Inuna ko muna nga dito yung ating karning giniling. Hinalo-halo hanggang maluto nga tong ating giniling. At saka sinabay ko na nga dito yung tahong. Syempre lalagyan rin natin yan ng lasa para masarap nga. At saka ibuhos na nga natin ito yung tinapa na dinurog natin kanina. Abay grabe, kung titignan nyo talaga sobrang sarap na. Nilagyan ko na nga ng pampalasa yan mga kaagoy para mas talong sumarap. Tara na mga kaagoy, gawa na nga tayo ng masarap na palabok. Naglagay na nga ako ng sauce nga sa ibabaw nga ng ating bihon. At talagang sobrang dami nga ng pagkakaluto nga natin ng palabok nga dito. Bali, hindi nga lang din kami ang kakain dito dahil marami nga kami at ayaw nga nilang magpakita sa video.
video. Abay, nahihiya nga daw silang magpakita sa video, baka madiscover daw sila ng KMGS, agoy. Napaka-basic nga lang ng mga toppings nga natin na ilalagay nga dito, pero napakasarap. Inayos-ayos ko nga lang yung mga toppings nga dito, tulad nga ng tahong. At saka maglalagay nga rin tayo dito ng chicharon sa ibabaw. Malapit na nga matapos ito mga kaagoy. At makakagawa nga tayo ng giant overload palabok. Sa hipon nga natin, hindi yan mawawala. Pinaikutan ko nga lang itong ating hipon para ma-occupy nga yung mga space. At sa sinunod naman natin dito ay naglagay na rin tayo ng itlog sa ibabaw nga ng ating palabok. Hindi pa nga tapos ay talagang nagugutom na nga ako. At bali nilalagay ko na nga dito yung ating ginisa nga ng karne at tinapa. At eto na nga mga kaagoy ang ating finished product. Gamit nga ang produkto nga ng Mama Pinas. Kaya nakagawa nga tayo ng ganitong kasarap nga ng palabok. Sana hindi nga kayo biglang nagutom nga sa niluto natin na palabok. Ganito pa naman kasarap na pagluluto ng palabok ay talagang panalo. At syempre kainan na, hindi mawawala ang tikiman bago nga ipakain ito sa mga tao. At sa unang subo ko pa lang ay talagang panalong panalo. Iba talaga ang produkto ng Mama Pinas, mas lalong sumarap ang aking nilutong palabok. Agoy!